true story. Sirena. Ito ang kwento ng magkapatid na sina Berta at Joshua. Namatayan sila ng kapatid noong maliit pa lamang sila. At ito ang kwento sa likod nito. 8 silang magkakapatid. 4 na babae at 4 na lalaki. Sa Nueva Ecija sila naninirahan at doon na rin sila lumaki. Elementary pa lamang sila noon at masaya naman sila sa pang-araw-araw nilang buhay. At sa di inaasahang naganap ang di magandang pangyayari sa buhay nilang magkakapatid. Malapit sa kanilang bahay, mayroong malaking ilog. At sa gilid nito, doon sila dumadaan patungo sa eskwelahan. May ilang sabi-sabi na ang ilog daw na iyon ay may naninirahan o nagbabantay na isang sirena na taon-taon ay may kinukuha itong buhay na nagsisilbi nitong alay. Isang araw, naglilinis si Berta sa kanilang silid. Wala itong kasama kundi siya lamang. Marahil ang kanyang magulang ay pumanaw na. At ang mga kapatid naman nito ay pumasok na sa eskwelahan. Biglang dumating ang kapatid nito na si Jonathan. Nagulat si Berta dahil kakaalis pa lamang nila ng mga kapatid patungo sa eskwelahan. Pero bumalik agad ito. Bakit ka umuwi kaagad? May nakalimutan ka ba? Sambit ni Berta sa kapatid niya. Agad naman itong sumagot. Masama po ang pakiramdam ko, ate. Hinawakan nito ang kanyang noo at napag-alaman na si Jonathan ay nag-aapoy sa lagnat. Magpahinga ka na lang muna riyan. Huwag ka munang pumasok. Marahan na sambit nito kay Jonathan. Pinuntahan nito si Jonathan upang tingnan. Nakita ni Berta na animoy nanginginig at namamaluktot sa ginaw. Agad naman itong kinumutan at binigyan ng pangunang lunas para sa nararamdaman nito. Lumabas rin agad si Berta upang bilan ito ng makakain. Di kalayuan sa kanilang bahay ay may narinig siyang nagsisigawan na tila ba'y mayroong di magandang nangyayari. Ito nga'y mga kapitbahay niya papunta sa kanya para may sabihin. Berta, ang kapatid mo, si Jonathan,
nalulunod sa ilog. Sigaw ng mga kapitbahay nito. Ano hong nangyari? Kaagad naman sagot ni Berta. Nabigla si Berta sa kanyang narinig at nagtataka dahil alam nito na nasa bahay lang ang kanyang kapatid na si Jonathan. Dali-dali itong bumalik ng bahay para naman tingnan kung naroon ba talaga si Jonathan. Pero sigurado kung nandun siya, sampit nito. Habang tumatakbo pabalik sa kanyang bahay. Pagbalik nito, laking gulat noon nung nakita na wala na ang kapatid niya sa kinahihigaan nito. Pero yung kumot na ginamit ay nandoon pa rin. Nagmamadaling pumunta sa ilog si Berta habang tumatakbo. Napaisip ito. Imposibleng malunod ang kapatid ko dahil marunong siyang lumangoy. At isa pa, sino yung kausap ko kanina? Pagkadating sa ilog, marami ng tao. Kaagad nito hinanap ni Berta ang kapatid niya na si Jonathan. Ang kapatid ni Berta na si Jonathan, patay na at palutang-lutang ito sa ilog. Nakapagtataka bakit mayroong tali ng alambre ang kamay at paa nito. Ang sabi-sabi ng ilang matatanda doon ay kinuha ng sirena ang kapatid nito na si Jonathan. Sa gabi ng kanyang burol ay may dumalo na dalawang magandang babae na kahit sino sa kanila ay hindi nila kilala. Nanginginig sa takot si Berta nang nakita ang mga ito. Sumilip ito sa burol ni Jonathan. Dito na nila napansin na kakaiba ang dalawang naggagandahang babae. Nawala silang kanal sa pagitan ng ilong at bibig nito. Bigla na lamang itong nagsalita ng mahinahon. Hindi ito ang tunay na katawan niya. Isa lamang itong puno ng saging. Hindi na ito pinansin ni Berta at patuloy itong nagdurusa sa nangyari sa kanyang kapatid na si Jonathan. May mga ilang nagsasabi na baka sila ang sirena na kumuha kay Jonathan. Patuloy lamang sa pagsasalita ang magandang babae. Ihagis itong bangkay sa ilog para malaman niyong ito'y isang puno ng saging lamang. Hindi katagalan, ginawa rin ni Berta ang utos ng dalawang naggagandahang babae dahil na rin sa takot at baka pati na rin ang ibang kapatid nito ay kunin sa kanya. Pagkatapos ng mga nangyari, dito na rin nila napag-alaman na ang lahat ng litrato nilang magkakapatid ay nawala. Si Jonathan. Subscribe.